Ang buong akala nila, nagawa na nila ang perpektong krimen at namatatakasan na nila ang hustisya. Lingid sa kanilang kaalaman, ang sariling multo lang din pala ng biktima ang magiging susi para lumabas ang katotohanan. Magandang araw at welcome mga kakantuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Noong araw ng May 27, 2016, isang malakas na sigaw ang bigla na lang bumasag sa mapayapang umaga sa isang tahimik na komunidad sa India. Si Priyanka na asawa ni Yogesh ay tumakbo palabas ng kanilang kwarto habang nagsisigaw sa takot at kaba. Sinabi niyang may masamang nangyari di umano sa kanyang mister at na hindi na ito nagigising. Bagaman mukhang natutulog lang ito ng normal, hindi na siya humihinga o kumikilos man lang ng konti. Di tumagal, ang kanyang sigaw ay nakakuha ng atensyon ng ibang tao at agad naman silang nagmadali upang tingnan kung ano ang nangyari. Mabilis na kumalat ang balita pagkatapos noon hanggang sa narinig na din ito ng mga magulang ni Yogesh. Ilang minuto lang ang lumipas, pinuntahan nila kaagad ang tahanan ng kanilang anak kung saan sinalubong sila ng mukhang balisang si Priyanka. Ibinahagi niya sa mga ito na naniniwala daw siyang nagkaroon ng atake sa puso si Yogesh. Isang doktor ang ama nito, kaya sinuri niya ang katawan ng kanyang anak upang kumpirmahin iyon at nalulungkot man, sumang-ayon siya na ito nga ang nangyari. Sa huli, bagaman sinubukan nilang dalhin ito sa hospital ng mabilis at sa kabila din ng pagsubok ng iba pang mga doktor na i-revive ito, tuluyan na siyang binawian ng buhay. Sa murang edad na 42 years old, si Yogesh Batra ay hindi lamang minamahal na asawa at anak, kundi isa rin itong matagumpay na businessman sa plywood industry. Sa kabila ng pagkagulat ng lahat sa trahedya, wala na silang iba pang nagawa kundi tanggapin na lamang ang nangyari. Nagtipon-tipon ang nagdadalamhati niyang mga kamag-anak, malapit na kaibigan at mga kapitbahay para ipagluksa ang biglaan niyang pagkawala. At ang kanyang asawang si Priyanka ay syempreng pinaka-naapektuhan sa lahat. Nang pinapalibutan ng iba pa nilang mga kapamilya, nakaupo lamang ito sa gilid habang umiiyak. Nang parehong araw, May 27, ginanap ang huling padasal para kay Yogesh bago nila ito hinatid sa kanyang huling hantungan. Samantala sa mga sumunod na araw pagkalibing ng kanilang anak, hindi naman mapanatag ang kalooban ng mag-asawang Batra. Para sa kanila, bagaman pinagdiinan ni Priyanka na atake sa puso ang kumitil sa buhay ni Yogesh, mahirap para sa kanilang paniwalaan iyon. Maayos ang kalusugan ng kanilang anak mula pa man noon at ito rin ay aktibo, malakas at walang anumang kasaysayan ng kahit anong malalang sakit. Sa makatuwid, kahit pa totoong pwedeng mangyari ang atake sa puso kahit anumang oras, ang ideya na bigla na lang mawawala si Yogesh dahil doon ay parang hindi tama para sa kanila. Sa likod ng kanilang isipan, umaasa silang kakalaruhin ng isang post-mortem examination ang kanilang pagdududa, pero yun nga lang, mahigpit iyong tinutulan ni Priyanka. At dahil wala namang legal na requirement para isagawa ito, nirespeto na lamang nila ang kanyang kahilingan. Ilang linggo pa ang dumaan, unti-unti nang naka-adjust ang pamilya na ipagpatuloy ang kanilang buhay nang wala si Yogesh. Subalit sa mga araw na iyon, dito naman may nangyaring kakaiba na hindi nila inaasahan. Ang ina ni Yogesh na 65 years old na ng panahong ito ay nagsimula magkaroon ng mga nakakabahalang panaginip. Gabi-gabi, napapanaginipan niya ang kanyang anak pero parang hindi daw natatahimik ang kaluluwa nito. Sa bawat panaginip, sinasabihan siya ni Yogesh ng magkakatulad na mensahe lamang na hindi raw siya namatay dahil sa atake sa puso. Hindi siya tinigilan ng mga pangitain niyang iyon kaya pakiramdam niya may gustong ipahiwatig na mensahe ang kanyang anak. Dahil doon, ibinahagi niya na sa kanyang mister ang kanyang mga napapanaginipan. Noong simula, ang ama ni Yogesh na si Subhash na 70 years old na ay hindi ito sineryoso dahil wala naman silang ebidensya. Gayunpaman, nang ito'y nagpatuloy pa rin, hindi niya na iyon kaya pang ipasawalang bahala.
Ang pag-aalala ng kanyang asawa na may hindi tama sa pagkamatay ng kanilang anak ay umapekto na rin sa kanya. Nagtanim iyon sa kanilang isipan ng ideya na baka nga may mas malalim pang kwento sa likod ng trahedyang nangyari kay Yogesh kaysa sa una nilang pinapaniwalaan. Yun nga lang, dahil hindi pa nila alam kung ano ang eksaktong gagawin, pareho munang nanatiling tahimik ang mag-asawa. Ang hindi lang nila maiwasang isipin nun ay kung may kinalaman ba ang asawa nitong si Priyanka sa pagkamatay ni Yogesh at kung bakit naman niya iyon gagawin. Pagkatapos ikasal ng dalawa, nanirahan na sila ng magkahiwalay mula sa mga bata. May mga karaniwang pagtatalo at di pagkakaunawaan sa pagitan ni Priyanka at sa kanyang biyenan, pero hindi naman ito naging malala talaga. Kaya sa tingin ng ama ni Yogesh, wala naman itong malaking motibo para saktan ang kanilang anak. Gayunpaman sa mga sumunod na araw, may napansin silang mga pagbabago sa pag-uugali nito. Ang mga kilos ni Priyanka ay hindi naaayon sa masasabi mong nagluluksang asawa. Sa katunayan, parang bumalik lang ito kaagad sa normal niyang buhay kahit pakakamatay lamang ni Yogesh. Nang wala pang isang buwan, sinimulan niya na ring pamahalaan ang naiwang negosyo ng kanyang mister at itinilaga ang kanyang sarili bilang direktor sa kumpanya nito nang inaayos kaagad ang lahat ng legal na papeles. Walang interes ang mga magulang ni Yogesh ang makipagbahagi pa sa kahit anong parte ng negosyo ng kanilang anak, pero para sa kanila, parang kakaiba talaga ang mga kinikilos ni Priyanka. Sa kabila nun, pinili pa rin nila ang manahimik at hindi gumawa ng gulo nang wala namang matibay na batayan. Pagkaraan ng isang buwan, muli na namang may ginawa si Priyanka na parang kahina-hinala para sa kanila. Ipinadala nito ang dalawa nilang anak ni Yogesh para mag-aral sa Dehradun na isang lugar na nasa hilagang bahagi na ng India. Bago pa man iyon, ang mga bata ay ilang taon nang pumapasok sa isang kalapit na paaralan lamang. Ang isang bagay pang hindi maunawaan ni Subhash ay kung bakit parang inilalayo ni Priyanka ang kanilang mga apo, lalo pat kamamatay lang ng ama ng mga ito. Nang hindi na nila nakayanan na manahimik pa, nagpasya na si Subhash na pumunta sa police station sa unang pagkakataon. Nag-file siya ng complaint tungkol sa kahina-hinalang pagkamatay ng kanyang anak at ibinahagi din sa mga otoridad na wala pa silang isinagawang post-mortem examination. Minadali rin di umano ang burol nito kaya wala na silang pagkakataon na imbestigahan pa ang totoong nangyari. Pagkatapos maipasa ang reklamo, nangako naman ang pulisya na sila na ang bahala. Gayunpaman, wala talaga silang ginawang kahit anumang aksyon. Ipinagpalagay kasi nila na nagluluksa lamang ito dahil sa trahedya at na baka hindi pa niya matanggap ang pagkawala ng kanyang anak kaya ginawa niya ang reklamo. Ilang araw pang nagpabalik-balik si Subhash sa estasyon para i-follow up ang final niyang complaint, subalit sa kasamaang palad, wala pa rin naging pag-usad ang kaso. Kalaunan, nang nakita niyang mukhang wala naman talagang plano ang mga ito na magsimula ng investigasyon, wala na siyang naging choice kundi ang humanap ng ibang paraan. Dito na sila lumapit na mag-asawa sa isang private detective agency upang mag-hire ng isang private investigator na kayang tuklasin ang katotohanan para sa kanila. Sa pagsisimula ng investigasyon, hinimay-himay ng mga detective na ito ang bawat aspeto ng buhay ni Yogesh. Mga ilang dekada ang nakakaraan. Napag-alaman nila na nagtagpo ang landas ni Yogesh at Priyanka nang sila ay nasa kolehiyo pa lamang. Si Priyanka isa noong beauty queen na nanalo na ng iilang titulo kagaya na lamang ng Miss Khalsa at Miss Delhi sa mga beauty pageants. Naging matibay ang relasyon ng dalawa sa pagdaan ng panahon at nang matanggap nila ang basbas mula sa kani-kanilang pamilya, nagpakasal kaagad ang magkasintahan pagka-graduate nila sa kolehiyo. Di tumagal, biniyayaan sila ng dalawang anak at sa mata ng publiko, ang kanilang pamilya ay halos perpekto. Gayunpaman pagkatapos ng biglaang pagkamatay ni Yogesh, nag-iba ang takbo ng mga bagay-bagay. Sa 2 buwan pa lamang nitong pagiging balo, mukhang naka-move on na kaagad si Priyanka na wari ba'y ganun na lang kabilis na wala ang kanyang pagluluksa at napalitan na ito kaagad ng kasiyahan. Lumakas pa ang hinala nila na may mali talaga sa relasyon ng mag-asawa dahil doon, nagdesisyon na silang kausapin ang mga malalapit na kaibigan at pamilya ng mga ito
para alamin kung ano ang totoong kondisyon ng kanilang pagsasama. Bukod pa rito, binantayan rin nila ang bawat kilos ni Priyanka sa sumunod na mga araw, pati na ang pagpunta nito sa gym. July 2016, bumiyahe naman si Priyanka sa Chandigarh at sinundan ito ng mga detective. Doon, naabutan nila itong nag-i-enjoy habang sumasayaw at nagpa-party. Mukha itong sobrang masaya na parang hindi na ito normal para sa isang taong kakamatayan lamang ng asawa. Sa party, nakita rin nilang may kasama itong isang lalaki na kumuha ng atensyon ng mga detective. Nagawa nilang kunan ng litrato ang dalawa at gamit ang koneksyon nila sa mga kaibigan din ni Priyanka, nakakuha din sila ng mas malinaw na larawan. Sa ibang mga picture na iyon, makikita mo na sobrang malapit ang dalawa sa isa't isa ay kung sino ang lalaking ito at kung ano ang relasyon nila ni Priyanka. Kalaunan, ipinakita nila ang mga nakuhang litrato sa mga magulang ni Yogesh at nang nakita iyon ni Subhash, agad niyang namukaan ang lalaking kasama ng kanyang manugang. Nakita na daw niya ito ng ilang beses dati sa tahanan ng mag-asawa nang bumisita siya sa kanila at kinilala niya ito bilang si Rohit Kumar na siyang gym trainer ni Priyanka. Bagaman may posibilidad na magkaibigan lang ang dalawa, ikinagulat naman ng detectives nang malaman nilang binilhan niya si Rohit ng isang sasakyan na nagkakahalaga ng 36 lakh rupees o 2.5 million pesos bilang birthday gift. Ang ganoong kamahal na regalo ay kadalasang ibinibigay lamang kapag ang isang tao ay sobrang malapit sa iyo. Nang nakapagkolekta na sila ng sapat na ebidensya at dahil mukhang malakas ang posibilidad na maaaring may relasyon nga si Rohit at Priyanka, ibinigay na ng mga batra ang impormasyong iyon sa pulisya para maging batayan upang makapagsimula sila ng opisyal na investigasyon. Noong September 14, 2016, halos 6 na buwan at kalahati mula ng pagkamatay ni Yogesh, kumilos na din sa wakas ang mga otoridad. Nag-issue sila ng FIR at opisyal na nilang pinangalanan bilang pangunahing suspect sa krimen sina Priyanka Batra at ang hinihinalang kasintahan nito na si Rohit Kumar. Nagbukas din sila ng investigasyon kung saan ipinatawag nila ang dalawa para interviewin. Gayunpaman noong October 12, 2016, clear sila ng pulisya sa pagiging sangkot sa pagkamatay ni Yogesh na ikinadismaya naman ng lubos ng mga magulang nito na umaasang makakatanggap sila ng hustisya. Sa kabila ng mga pangyayaring iyon, hindi pa rin sumuko si Subhash at muli niyang hiniling sa detective agency na kumuha pa ng mas maraming ebidensya. Plano nitong dumiretso na sa mas mataas na otoridad kaya nagsumikap ang mga detectives na magtrabaho ng mabuti. Sa maikling panahon lang, nagawa nila makuha ang access ng phone records ni Priyanka at Rohit, kasama na rin ang kanilang lokasyon lalo na noong gabi ng pagkamatay ni Yogesh, at ang kanilang natuklasan ay sadyang nakakabahala. Sa pagitan ng gabi ng May 27 hanggang sa madaling araw ng May 28, si Priyanka at Rohit ay nagpalitan ng halos 40 phone calls. Ang isang bagay pa na tumatak para sa kanila ay ang tracking ng lokasyon ni Rohit sa pagitan ng mga oras ng 1 AM at 2:30 ng madaling araw, kung saan ito ay makikitang malapit lamang sa area ng tahanan ni Yogesh. Ang kakaibang pattern na ito sa mga kilos ng dalawa ay kinukonsidera ng mga detective na isang malaking red flag at maaaring nagpapahiwatig din na talagang may mas malalim pang lihim sa likod ng trahedyang ito. Pagkakuha nila noon, muli na namang dinala ni Subhash ang lahat ng nakolekta nilang ebidensya sa pulisya, pero sa pagkakataong ito, diretso niya niyang ibinigay ang lahat sa Director General ng Haryana Police. Nilatag niya sa kanila ang lahat ng sirkumstansyang nakapalibot sa pagkamatay ng kanilang anak, ang kahina-hinalang mga kilos ni Priyanka, ang mga larawan nila ni Rohit, at ang detalye ng mga tawag sa pagitan ng dalawa at location records. Parehong nagulat at nahiya ang general nang napagtanto niya na ang isang 70 years old na ama ay nagpakapagod sa paghahanap ng hustisya ng kanyang anak sa loob ng ilang buwan, habang ang lokal na kapulisan naman ay wala man lang ginawa. Dahil dito, agad na inilipat ng Director General ang kaso sa Karnal Police at inutusan mismo ang lokal na SP na mamuno sa investigasyon. Bukod pa doon, bumuo din sila ng Special Investigation Team
para magsagawa naman ng mabusising pagsusuri at kumpirmahin ang mga nakolekta ng ebidensya ng mga batra. Sinimulan nilang interviewin din ang pamilya, kapitbahay at mga kaibigan ni Yogesh at doon nakumpirma nga nila na madalas nilang makitang magkasama sina Priyanka at Rohit. Maging noong ilang araw pa lamang mula ng libing, makikita na rin ang dalawang naglalakad ng magkasama habang nag-iikot-ikot sa syudad. Maliban pa doon, mas naging madalas din ang pagdalaw nito sa bahay ni Priyanka. Sa malalim pa nilang investigasyon, nadiskubre rin nila na noong gabi ng May 27, gumamit si Rohit ng isang peking phone number sa pamamagitan ng paglagay ng ibang SIM card sa kanyang cellphone. Sa kanilang bansa, kapag nagpalit ka ng SIM card sa parehong telepono, madedetect ito kaagad sa kanilang sistema. Totoong nag-uusap na sina Rohit at Priyanka ng regular dati, pero nakakapagtaka nga lang kung bakit kinakailangan pa nilang gumamit ng ibang SIM card noong gabi lamang na iyon. Bukod pa rito, may dalawang tawag pang ginawa si Rohit sa ibang mga tao, mga banda sa parehong oras. Dahil sa lumabas na mga bagong ebidensya, muling ipinatawag ng pulisya si Rohit upang questionin ito sa ikalawang pagkakataon. Mabusisi siyang tinanong ng mga officers tungkol sa lahat ng kanilang nadiskubre na di tumagal, kusa rin itong umamin sa wakas na ginawa nga nila ang krimen. Ibinunyag niya na totoong pinatay nila si Yogesh at nasangkot di umano doon ang asawa niyang si Priyanka. Dahil dito noong March 21, 2017, opisyal na siyang inaresto ng mga otoridad at nang sumunod na araw, hinuli rin nila si Priyanka. Nang puntong iyon, doon na unti-unting nabigyan ng liwanag ang tunay na sinapit ni Yogesh. Bumalik tayo 2 taon ang nakakaraan 2015 nang sumali si Priyanka sa isang gym dahil nadadagdagan na daw ang kanyang timbang. Nagtatrabaho sa gym na iyon si Rohit bilang instructor at siya ang na-assign upang itrain si Priyanka. Sa paglipas ng panahon, naging malapit pa ang dalawa sa isa't isa hanggang sa nagkaroon na sila ng lihim na relasyon. Sa tuwing wala si Yogesh sa kanilang bahay, bumibisita naman doon si Rohit para makipagkita kay Priyanka. January 2016, nadiskubre ni Yogesh ang pangangaliwa ng kanyang asawa nang mahuli niya mismo ang dalawa na may ginagawang milagro sa loob ng kwarto. Sa kanyang galit, pinagbantaan niya ang mga ito na magpa-file siya ng kaso, maliban na lang kung ititigil nila kaagad ang kanilang kataksilan. Pumayag naman ang dalawa at sa maikling panahon lang, mabilis na bumalik sa normal ang lahat. Alam ni Priyanka na kung hindi niya susundin ang gusto ng kanyang asawa, mauuwi ang kanilang pagsasama sa diborsyo. At syempre, dahil kasal siya sa isang bilyonaryo, yun ang huling bagay na gusto niyang mangyari. Dagdag pa doon, bagaman gusto niya si Rohit, ang totoo, hindi pa ito stable, lubog sa utang, at hirap pang kumita ng sapat na pera sa kanyang trabaho. Nang mga panahong iyon, doon na nagsimulang bumuo ng isang plano si Priyanka para makuha niya ang kanyang gusto nang hindi na aagrabyado. Plano niyang iligpit ang kanyang mister upang mamana ang yaman nito at nang sa gayon, magkaroon na rin siya ng kalayaan para makasama ang kanyang kabit. Naniniwala din siya na dahil matanda na ang mga magulang ni Yogesh, wala na silang magagawa pa para pigilan ang kanyang mga ninanais. Kalaunan, ibinahagi ni Priyanka ang planong iyon kay Rohit at sumang-ayon naman ang isa. Para maisakatuparan ang kanilang plano, naghanap pa si Rohit ng tulong kaya kumuha siya ng 2 pang kasabwat. Kinilala naman ang mga ito bilang si Shyam Sunder o mas kilala din bilang Suno na isang hospital assistant at si Satish Kumar na isang lalaking pinagkakautangan naman ni Rohit. Inalok sila ni Priyanka ng $6,000 o 350,000 pesos bawat isa para tumulong sa krimen. Ang kanilang unang plano sana ay i-injection na ng pampatulog si Yogesh sa kalin nito bago itapon ang kanyang katawan sa isang kanal. Mga bandang 10 p.m. noong May 27, nagmaneho si Priyanka sa istasyon ng tren sa Anova kung saan sinundo niya ang kasabwat nilang si Suno at Satish. Sumama din si Rohit sa kanila sa sasakyan at ang 4 ay nagmaneho na pabalik sa bahay ng mag-asawa. Nang mga oras na iyon, naiwan muna ang 3 sa kotse habang pumasok naman si Priyanka sa loob.
Iniwan niyang bukas ang likurang pinto at inutusan ang mga kalalakihan na pumasok doon kapag ibinigay niya na ang senyales. Pagkatapos nun, umakyat na siya sa kanilang kwarto at hinintay namang makatulog si Yogesh. Mga bandang 11 p.m. nang mahimbing nang natutulog ang kanyang mister, pinatawag niya na ang tatlo at pagkarating nila sa loob, muli silang nagkaroon ng mabilis na pag-uusap para sa mga susunod na gagawin. Si Suno na nagtatrabaho sa isang hospital ay may dalang 2 syringe at gamot na pangpatulog. Pinuno niya ang isang injection ng gamot at lahat sila ay maingat na pumunta na noon sa kwarto. Dahil sa ingay ng kanilang pagkilos, nagising si Yogesh mula sa pagkakatulog at sinubukan pa nitong lumaban nang sinimula na siyang gapusin ni Rohit at Satish. Sinubukan siyang injeksyonan ni Suno ng gamot pero dahil sa pagpupumiglas nito, naputol ang karayom at ang kanilang plano ay unti-unti pang nagulo. Ayon kay Priyanka, dahil alam na ni Yogesh ang binabalak nilang gawin, hindi na nila ito pwedeng iwan pa na buhay. Wala na rin silang oras para kunin ang isa pang syringe, kaya nagdesisyon na lamang silang pigilan ito sa paghinga gamit ang isang unan. Dagdag pa niya, kailangan nilang palabasing natural ang kanyang pagkamatay para hindi sila mahuli. Dahil dito, siwestiyon din ni Priyanka ang iwanan ng katawan ng kanyang mister sa kwarto at magpakunwaring nagkaroon ito ng atake sa puso. Walang makikitang pinsala sa katawan ni Yogesh kaya mas naging kapanipaniwala na iyon nga ang dahilan ng kanyang kamatayan. Pagkatapos nun, umalis din kaagad ang tatlo habang naiwan naman si Priyanka para linisin ang kwarto nang naghihintay hanggang sa madaling araw bago tumawag ng tulong. Pagkasikat ng araw kinabukasan, doon na siya nagsimulang sumigaw at humingi ng tulong habang umiiyak nagsasabing inatake daw sa puso ang kanyang asawa. Nang dinala nila ito sa hospital, hindi na nakapagsagawa ng postmortem examination ang mga doktor dahil agad na inuwi ni Priyanka ang katawan nito para iburol. Alam niyang isang doktor ang ama ni Yogesh kaya pinag-aralan niya rin ang mga babanggiting sintomas upang kumbinsihin ang lahat na heart attack nga ang ikinamatay ni Yogesh at pinaniwalaan naman iyon ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Ang hindi lang nila inaasahan ay magpaparamdam pala ang mismong biktima para makuha ang sarili nitong hustisya. Noong May 24, 2017, ang 2 kasabwat nila na sina Suno at Satish ay inaresto na rin ng pulisya. Sa korte, may mga 25 tao ang nagbigay ng kanilang salaysay para sa kaso at marami rin silang iniharap na patong-patong na ebidensya laban sa kanila. Dahil dito, naging pabor ang paglilitis sa prosekusyon at sa huli noong August 6, 2021, ang 4 ay napatunayang guilty sa kasong murder. Silang lahat ay nakatanggap ng sentensyang habang buhay na pagkakakulong at hanggang sa araw na ito, pinagbabayaran pa rin nila ang kanilang pagkakasala. Si Priyanka Batra ay isang babaeng hindi marunong makontento sa buhay. Hindi lamang siya nagtaksil, bagkus gusto pa niyang makuha ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang asawa. Buti na lang, hindi sumuko ang mga manggulang ni Yogesh na lumabas ang katotohanan dahil kung hindi, malamang nakatakas na ang 4 sa ginawa nilang krimen. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na to. Anong masasabi ninyo sa kaso? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakantuhan.